Magandang umaga, darito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Humina na ang Tropical Cyclone Inday ayon sa Pag-asa. Ngunit patuloy pa rin kumikilos taglay ang lakas ng hangin na 175 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 215 kilometers per hour. Huling damataan ito sa layong 925 kilometers silangan ng Hilagang Luzon at kumikilos pa kanluran-hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahang lalabas ng PAR ang bagyo sa Sabado. Nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa Batanes at Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela at hilagang silangang bahagi ng Quirino, Apayao, Kalinga at hilagang bahagi ng Abra, silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Aurora, hilaga at gitnang bahagi ng Catanduanes. Nakataas ang gale warning sa hilaga at silangang baybayin ng Luzon, pati na rin sa silangang baybayin ng Visayas. Mapanganib pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga lugar na ito. Ilang bayan sa Mindanao ang binaha at nakaranas ng landslides dahil sa malakas na buhos ng ulan. Kabilang mga bayang hindi pa nakakabangon sa nagdaang 7.8 magnitude na lindol. May detalye si Noreen Igonia. Noreen. Yes, Naomi, hindi pa man nakabangon makalipas ang isang buwan mula nung yumanig ang 7.8 magnitude na lindol sa Glan, Sarangani Province at sa Abad Santos, Davao Occidental. Muli na namang humaharap sa pagsubok ang mga residente rito nang makaranas ng malawakang pagbaha bunsod ng malakas na ulan, dulot ng hangin habagat at pang Super Typhoon Inday. Binaha ang malaking bahagi ng barangay Putuan, Jose Abad Santos, kaya lumikas ang ilang mga residente sa lugar. Ikinabahala naman ng mga residente na baka bumigay ang artificial lake na nabuo nung nakaraang lindol sa barangay E. Alegado sa Glan na posibleng makaapekto sa ilang mga barangay. Habang sa Sultan Kudarat naman at pinalikas ng CLGU ang mga residenteng na stranded dahil sa baha sa ilang mga barangay sa bayan ng Kalamansig. Sa barangay Nituan na parang Maguindanao, tulong-tulong ang mga rescuers na maitawid ang mga individual na na-stranded matapos lumagpas sa tulay ang baha. Di rin nakatawid ang mga sasakyan. Ilang bahay din ang nawasak dahil sa matinding pagbaha sa barangay Managok, Malaybalay City, Bukidnon. Lumikas din ang nasa 200 pamilya roon. Nagka-landslide naman sa Talainid, San Fernando, Bukidnon Road sa barangay Talagangan, San Fernando, Bukidnon. Kaya naantala ang biyahe ng ilang residente, kabilang na ang guro na si Jay Kapaw. Pahirapan din ang pagtawid ng mga motor na kailangan pangkargahin at magbayad ng 500 piso sa mga taga-karga. Rumisponde na ang DPWH Bukidnon katuwangang 89th ID. Yan na muna ang latest. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Noreen Igonia. Sa ibang balita, pinagbigyan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng House Prosecution Panel na iharap sa pagdinig sa susunod na linggo si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez. Iniutos si Presiding Officer Senate President o Presiding Officer Francis Escudero ang pagsabina ad testificandum laban kay Lopez upang magbigay ng kanyang testimonya kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na tumatalakay sa mga paratang na grave threats. Nakatakdang tumestigo rin ang mga kinatawan ng National Bureau of Investigation at Office of Sergeant-at-Arms ng Kamara. Inatasan din ng impeachment court ang magkapilang panig na magsumite ng mga kinakailangang memorandum kaugnay ng mga hinihinging sabpina para sa ilang dokumento bago muling magpatuloy ang paglilitis sa susunod na linggo. Nahagip sa dashcam ang tangkang pagtangay ng motorsiklo sa Upper Tominobo, Iligan City. May detalye si Jam Nueva. Jam? Yes, Naomi, naunsyami nga ang tangkang pagnanakaw ng motor dito sa Upper Tominobo, Iligan City dahil nanaig ang tapang ng may-ari at ang kabutihang loob ng isang motorista. Makikita sa kuhang ito ng dashcam ang dalawang lalaking nag-aagawan sa motorsiklo sa gilid ng kalsada. Agad pinahay beam ng dumara ang driver ang ilaw ng kanyang sasakyan nang mapansin ang kaguluhan. Makikita pang napaatras ang may-ari ng motorsiklo habang pilit na inaagaw ng hinihinalang carnapper ang kanyang motor. Bumunti na ang driver, lumabas din siya ng sasakyan para tulungan ang biktima. Napilitang iwan ng suspect ang motorsiklo at tumakas. Laking pasalamat ng pamilya ng biktima sa pagtulong ng motorista.
Samantala, sinisisi naman ng mga ilang residente ang kakulangan ng ilaw sa kalsada. Anila, sobrang dilim sa lugar na sinasamantala ng mga kawatan. Ayon pa sa mga residente, hindi ito ang unang beses ng mga ulat ng nakawan sa lugar. Kaya nananawagan sila sa mga kinauukulan na maglagay ng sapat na streetlight at paigtingin ang pagbabantay sa lugar. Mula dito sa Iligan City, Jam Nueva ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Jam Nueva. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.